Ngayong araw nga guys ay dumating na nga itong unang accessories nga ni PG1. Ito nga yung handle bag at ito nga ang phone holder. Ito nga at binuksan ko na nga itong unang parcel na dumating nga. Ito nga yung handle bag. Lahat nga na to guys ay nabili ko nga lang din sa online. Ayan, nakita ko nga lang din to sa ibang mga naka PG1 at nagaya nga lang din ako. Ito nga guys yung itsura ng bag, maliit nga lang siya. Kasyang-kasya nga lang dito yung power bank, cellphone, charger at kung ano-ano pa. Dahil wala nga compartment itong si PG1 kailangan nga natin magdagdag dito ng kung ano-anong klase nga ng bag. At pag nga nakaluwag-luwag bibili na nga rin ako ng top box niya at ng bracket at para nga ready na nga sa long ride. Ang pinaplano ko ng box na ilagay nga lang dito yung 28 liters nga lang. Ayoko nga ng mas malaki dahil parang hindi nga bagay sa PG1 pag sobrang laki nga ng box. Ito nga guys yung loob ng bag na nabili ko. Ito nga at tingnan nyo kung ano lang yung mga pwedeng ilagay dito. Pwede nyo nga siyang lagyan ng power bank. Pwede nyo rin ilagay yung inyong mini pan. Pwede nyo lagyan ng wallet at ng kung ano-ano pa. Hindi nga siya kalakihan pero madadala nyo naman yung lahat ng importanteng mga gamit nyo. Pansamantala nga habang wala pa akong top box magdadala na nga muna ako ng backpack o kaya naman ng sling bag para nga medyo marami akong madala sa biyahe. At ito naman nga guys yung nabili kong cellphone holder. Ito nga yung Moto Wolf cellphone holder. Ayan nga, ito nga yung pinakasubok ko ng brand pagdating nga sa phone holder. At ito nga rin yung gamit ko noon sa may ADB ko. Kaya subok ko na talagang napakatibay nga nito. Nabili ko nga lang din to guys sa online. Ito nga at pinagsabay ko na nga at sabay nga rin silang dumating ngayong araw. At syempre pagsasabayin ko na nga rin silang ikabit para nga magandang tignan at kumpleto na. Ito nga at may kasama na nga ring tools itong phone holder nga na to kaya hindi ka na mahihirapan niyang maghanap nga ng pangkakabit. At dito nga sinimulan ko na nga siyang ikabit. Ito nga at napakadali nga lang na to guys ikabit lalo na pagka ganito yung manibela mo. Sa Giorno nga hindi pwede yung ganitong phone holder dahil hindi nga ganito yung manibela niya. Kaya nga ang bibilin ko sa Giorno yung nilalagay nga lang sa side mirror. Pero sa ngayon nga mas trip ko nga unahin tong PG1 dahil napakaganda nga lagyan ng accessories nga nito at ang daming pwedeng mabiling accessories. Pera na nga lang ang kulang. Pero syempre nga unti-unti pag kumikita tayo unti-unti nating dadagdagan tong mga accessories nga ni PG1. Ganito nga rin yung kinabit kong phone holder sa may ADB ko nga dati. Kaya eto nga at alam ko na nga rin siyang ikabit. Tamang-tama nga at dumating na nga rin yung plaka at papel nga nitong si PG1 at kaya ready na nga siya pang long ride. Sa totoo lang mahirap mag-set ng rides lalo na pagka gusto mo yung may kasama ka. Kaya kung gusto mo nga matuloy yung rides mo kahit nga mag-isa ka na nga lang magpunta ka na. Dahil kung minsan nga pag nag-aaya ka at nagseset ka mas lalo pa nga hindi natutuloy. Sa ngayon nga wala pa nga ako naiisip na pupuntahan. Pero syempre bago ko nga ilayo tong si PG1 unahin ko munang ipa-blessing nga siya. Lahat nga ng mga naging motor ko nga guys pinabe-blessing ko nga muna bago ko nga ilayo. Dahil napaka-importante nga na blessing na nga yung sasakyan mo bago mo nga siya ilayo. Ito nga at nailagay ko na nga guys yung phone holder. Ito nga at pwedeng mo nga siyang ikot-ikutin at kahit saang angulo mo nga ilagay pwede. Isa kasi ito sa napaka-importanting gamit pagka nagra-rides tayo lalong-lalo na pagka hindi natin alam yung lugar talagang napaka-importante nga ng maps. Naalala ko tuloy nung hindi pa nga uso tong mga ganito puro lang tayo tanong-tanong sa mga nakikita nating tao sa kalsada. At ito naman nga guys yung bag niya, ito nga yung handle bag din na nabili ko sa online. Ito at ikakabit ko na nga rin para nga sabay na nga silang magagamit. Napakasimple nga lang ng design ng bag na to guys, napakaganda at napaka-forma na rin pagdating sa PG1. Pwede mo nga siyang mapaglagyan ng wallet, power bank, mini pan at kung ano-ano pa. At ang isang maganda dito guys waterproof na nga rin siya kaya kahit abutan kayo ng ulan sa daan hindi kayo mag-aalalang mababasa yung gamit nyo. Ito nga at napakabilis ko nga lang siyang kinabit guys dahil itatali mo nga lang naman to sa may manibela ng motor. At madali nga lang din siyang alisin kung gugustuhin mo nga tanggalin pagka iiwanan mo nga yung motor. Sa panahon ngayon medyo nakakatamad mag-rides dahil napakaraming ang bagyo-bagyo na dumadating nga dito sa atin sa Pilipinas. Pero pag gumanda-ganda nga yung panahon sisimulan ko na nga mag-rides at magpunta sa kung saan-saan. Next week nga plano ko na nga ipa-blessing tong si PG1 at nang sa ganun nga pwede ko na nga siyang mailayo talaga. Ito nga guys at naikabit ko na nga tong bag nga nitong si PG1 at napakaganda nga talagang tignan. Ito nga tingnan nyo nga yung itsura niya. Parang dito talaga nakalagay yung bag at talagang fit na fit niya sa motor. Talagang top box na nga lang ang kulang pwede na nga talaga akong mag-rides. Napakamura ko nga lang nabili na tong bag na to guys. Kung titingnan nyo parang napakagandang brand niya at napakagandang klase. Pero ang mura nga lang yan. Palagay ko nga saktong-sakto nga rin yung JBL Flip 6 ko nga dito kung gugustuhin ko nga na mag-sound sa daan. Abangan nyo nga guys yung mga susunod nga na accessories na ikakabit ko nga dito kay PG1. At dahil nga dito sa motor na to parang nagka-interest nga ako na maging motovlogger na lang. Ang dami ko nga rin kasi nakikitang motovlogger nga ngayon na talaga naman nakakaingit yung mga pinupuntahan nga nilang lugar. Hanggang dito na nga lang guys at kita-kita tayo sa mga susunod na gagawin ko nga dito kay PG1. Thank you so much!